Uy, alam mo, nakakatuwa itong si John Arcilla. Siya po yung latest na mga among the male game show host sa bansa, sa mundo ng television. Kasi nung makapanayam namin ito lately, dahil siya yung inulunsad na host ng Spingo. Ito yung bagong game show na mapapanood ngayong, napanood na nung September 11 kahapon, di ba? Sa TV5 na ano to mula ito sa isang franchise ng ng same name concept, pero dito sa Philippines ito magpa-pilot. Kumbaga mapapanood dito sa iba't ibang panig ng mundo. Pero sabi ng mga producer, sabi ng mga TV executives na nakausap namin, sa Philippines ito unang magpa-pilot, at napili nga nila si John Arcilla na maging main host nito, kasama yung isang girl, nakalimutan ko yung name, pasensya mga ka-Team Betapol, sa programang Spingo. Kasi sabi nga nila, nakitaan nila ng potential ang pagiging natural na host, na artista ni John Arcilla, na kilala naman natin si John Arcilla na talagang isa sa mga pinakadikalibreng aktor sa bansang Pilipinas, na patuloy na nagbibigay ng karangalan dahil yung mga ginagawa niya mga proyekto, yung mga sinasalihan niya mga series, TV man yan o movies, talaga namang lagi nating nagiging entry sa mga festival sa iba't ibang panig ng mundo, and more often than not napapansin, especially nga ang klase ng pag-arte ni John Arcilla. But here sa Spingo, magiging siya. Hi, nagbablog ako ha. Tawagan kita mamaya, nagbablog ako. Tawagan kita. So yun, isang kaibigan ko tumawag. Anong tawag dito? Bibigyan niya ng bagong kulay at saka bagong touch yung show, na parang pinaghalo itong interactive kasi ito may yung mga audience na nanonood pwede rin manalo, parang bingo rin, kaya nga Spingo. Tapos may mga trivial questions from general information to culture, arts, history, etc. na kailangan sagutin. Tapos may grupong naglalaro sa studio, and at the same time and at the same time magbibigay ng papremyo sa kanila. So ang saya lang, kasi nung nakausap namin si John Arcilla, punong-puno siya ng enthusiasm, ng interest. Sabi niya, good breather nga ito, dahil sa madalas niyang ginagawa na, mga shows, mga TV and movie roles niya. And this time, since sabi naman niya hindi naman nabago sa kanya yung mga game shows na since bata siya napapanood niya, tapos nag-enumerate pa siya ng mga lumang mga game show nung araw pa, mga panahon pa ng 70s, 80s, na syempre hindi ko na rin matandaan yung mga titles, na sabi niya sa bahay nila normal na panoorin, normal na tanawin yung sa loob ng kanilang pamamahay para maging magkaroon sa lang yung interaction ba, na sumasagot sila sa mga tanong, nagbibigay sila ng opinion. Ayun, tama ka, si Sam Coloso, yung sexing babaeng co-host niya doon, na sabi nga niya, click na click yung nila, yung samahan nila, kasi kumbaga napupunuan si Sam, yung girl na alam mo yon, kailangan dun sa show, na nagbibigay din ng kakaibang ganda, sexy, ganyan para ma-entice ang mga viewers and yung studio contestants, na alam mo yon, na mag-enjoy sa pagsagot sa mga, kasi napaka-bongga lang nung mechanics nung paglalaro, kasi tinry din natin maglaro during the time na nag-press con tayo. And we wish na sana magbukas ito ng pintuan para kay John Arcilla, na makilala din naman siya ng masang Pilipino, ng mga televiewers, Pinoy televiewers, na alam mo yon, hindi lang siya mahusay na artista o di kalibreng artista. Kasi dagdag ko lang din na naitanong ko nga sa kanya, sabi ko, will this be a venue of your other talents and skills, like your
not just your hosting skills but your talent in singing, dancing, ganyan-ganyan. Kasi ito si Jan Arcilla noong mga panahon na naggagawa kami ng mga shows, mga pamprobinsya, lagi naming naiimbitahan din naming madalas yan, particular sa Bicol, sa Daet, saan pa ba? Sa Naga, na ang galing-galing niyang kumanta. Mahusay siyang singer, classical singer ang dating, yung boses na, alam mo yung mga batatandang boses ng araw, pero alam mo yung timbre. Sabi ko nga, kung nagseryoso lang siguro ito si Jan Arcilla na kantahin yung mga ginagawa ni na Luciano Pavarotti at mga iba pang kahilera o kahit man lang si Josh Groban, kaya niya kasi ganun ang kalidad at timbre ng boses niya. But anyway, yung pagsasayaw, sabi niya, malamang magagawa din niya ito sa programang ito, at natutuwa siya na binigyan siya ng TV5 ng ganitong oportunidad with some colosso around, na yun na nga, makilala din siya sa ibang larangan ng mga humahanga at nanonood sa kanya. So yun lang. So yung Spingo po, imbita namin sa inyo. Tapos medyo may intriguing question din ako sa kanya tungkol sa, sabi ko, sino ang peg niya, kasi ngayon ang magagaling na mga host natin dyan. Siyempre, with all due respect doon sa mga nauna, kagaya ni na Martin Rivera, Edu Manzano, ni na Richard Gomez, etc. Pero sa panahon ngayon, andyan dyan si Luis Manzano, nangunguna yan, Robbie Domingo, si Billy Crawford, si Dingdong Dantes, of course, si Vice Ganda, na alam mo yun, may mga programa na talagang sila ang talagang, pag sinabi mong host, anchor, silang nagbibida, malaking porsyento ng programa sa kanila nakasalalay. Ang sagot lang ni Jan Arcilla, siguro naman ay kinakaya ko ang mga napakadaming role kong ginampanan sa movies and television. Ito, hindi ko naman sinasabing sisiw lang or whatever, pero dahil sa training na rin niya, dahil na rin sa experience niya, luma naman ang sinabi mo kasi. Sinasabi ko yung mga bago ngayon. Itong si Donita, imot siningi talaga si Vic Soto. Okay, banggitin si Vic Soto, banggitin si Joey De Leon. Na mga luma na po yun. Ang sinasabi ko sa panahon ngayon, doon di ka nakikinig. Inisa-isa uli, Dingdong Dantes, Luis Manzano, Robbie Domingo, Billy Crawford, hanggang kay Vice Ganda, na may mga programang hino-host, game show man yan or whatever, na may interaction ng mga tao. This time, si Jan Arcilla. Kaya siguro niya sinabi yung mga lumang host na binanggit natin kasi mga parang kaidaran ni Jan Arcilla. But again, sabi nga ni Jan, hindi pa late para sa kanya mga nitong bagay. Sabi nga niya, hindi naman sa pagyayabang, kung naipakita niya sa pamamagitan ng mga iba-ibang roles ang mga ginanampanan niya, ang masasabi niyang galing din naman niya, siguro naman ay mabibigyan din naman siya ng pagkakataon na maipakita niya ito via Spingo dito sa TV5. And on that note, ayan na, Donita, maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga tumatangkilik dito sa amin sa Unbearable Channel.